I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan po si Secretary Gadon. Alam nyo naman yan, pagdating kay Pangulong Marcos Jr., talagang pinagtatanggol niya mga kababayan. Dahil nga dito sa mga walang humpay na paninira sa Pangulo, lalo na po yan sa alyansa, alam nyo, bihira lang magsalita si Pangulong Marcos Jr., at yun ay pawang katotohanan lamang naman at totoo naman. Huwag iboto yung mga walang pakialam sa bansang ito. Yung pagdating sa pangharas ng China vessel dyan sa West Philippine Sea, yung iba nagsasabi no comment, walang pakialam ba, no? So si Pangulong Marcos Jr., yung sinasabi niya, bira lang magsalita yun, pero very legit naman, may katotohanan lahat ng sinabi ng Pangulo. Totoo po yun, hindi gawa-gawa. Pero tingnan nyo naman, anong nangyari dito sa side ng mga dilis. Talagang naaalarma sila. Todo paninira, todo respect sila. Bira lang nagsalita si Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo ang epekto sa mga dilis. Nagkanda o gaga sa kapupo sa social media, kung ano-ano na lang, paninira sa Pangulo, ay nako. So dahil dito si Secretary Gadon, panoorin nyo ito guys. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is proclamation of senatorial candidates. Dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum. Tama. Or Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo ang umattend doon sa Ilocos Norte at ganun din doon sa Iloilo. Libo. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila lang rin. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country. Yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas o kaya si Binay o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Okay? Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay nagpa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Leni. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo. Kasi nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Davao kasi alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka lang ng tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niyan. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka 3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa
Biruin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club, Kiwanis, Lions Club, PTA, na ganyan lang. Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Eh kayo, 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan. Hindi na yan pinapansin ng tao. Kaya nga yung mga maisog rallies nyo, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo. Panood nyo yung sinabi ni Secretary Ganon. Sabi ko sa inyo, guys, alam mo, may points naman talaga siya. Kahit saan mo titingnan mga kababayan, ha? Wala naman talagang loyalist ang mga Duterte as in. In last 2022, sinasabi ko sa inyo, kung scroll down nyo yung channel ko, makikita nyo kung gaano kadami ang mga supporters ni Pangulong Marcos Jr. last 2022 Karaban. Naka-upload yan sa channel ko sa YouTube mga kababayan. Yung kalye survey ko, makikita mo, grabe. Malayo pa ako, hindi ko pa sila tinanong, Marcos talaga sila. At makikita mo din, no, sa Karaban ni Pangulong Marcos Jr., ay lahat po nakapula. Bihirang-bihira ka makakita ng kulay green. Kay Sara kasi yun eh. Kaya nga sabi ko, binitbit namin talaga si Sara Duterte last 2022. Ganun din sa 2016. Without Marcos loyalists, to be honest mga kababayan, hindi talaga siya mananalo kasi malakas si Soto last 2022 Vice President. Kanya lang, dahil inendorso ni Pangulong Marcos Jr., si Sara, siyempre, ang mga Marcos loyalists talagang susundin yun. No? Kung makikita nyo sa Karaban, especially sa Quezon City, panoorin nyo yung Quezon City, Karaban ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo mga kababayan, may naka-green ba? Walang naka-green, bihira lang. Lahat po nakapula kasi yan ang political color ng mga Marcos kulay red. Hindi, well guys, real talk tayo. Sa totoo lang, mahirap magsalita dahil ayaw maniwala itong mga DDS. Well, titingnan na lang natin sa eleksyon, no? Mahirap naman kasi manira ka ng kapwa, pero yun naman talaga ang katotohanan. Nagsasalita lang tayo ng maayos. So, katulad dito sa Iloilo, one day ago, di ba? O, titingnan nyo dito yung buong whole, tawag dito, yung rally nila, no? Kasi mayroon akong in-upload dyan, medyo taphaw lang, pero ito yung buo ito, mga kababayan, no? Panoorin nyo ito. But siyempre, before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Eto na. So, isa sa pinaka-highlight dyan sa Iloilo. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas si Pangulong Marcos Jr. Nakikita nyo yung mga damit nakapula. Ganun din yan tingnan nyo naman guys. Grabe. Ang lakas ng hatak ni Pangulong Marcos Jr. Malakas ang karisma niya, lalo't ngayon ang Pangulo siya ng Pilipinas. Maraming Pilipino nakakaramdam na maganda ang kanyang pamumuno. Ang isa sa mga naghatak sa kanya, yung kanyang ama, maraming nagawa. Ganun kaya nga sabi ko sa mga politician, pag kayo nanalo, ayusin nyo ang performance nyo. Kasi, tingnan nyo, grabe. Kung tatakbo kayo uli, siguradong pipiliin kayo ng mamamayang Pilipino. Kasi maganda yung ano nyo tingnan nyo yan, kung kaano karami. Naalala ko 2022, ganyan din. Pumupunta ako sa Karaban, grabe, lahat kami nakapula. Ako, naiinis ako kasi hindi ako makadaan-daan. Tingnan nyo naman yan. See? Ang dami. Di ba guys? Malakas ang hatak. Ayun, kasama si Bina Morales, si Andrew E. Paraan-paraan lang yan Kailangan may artista din para naman kahit papano may lalo silang ganahan. Tingnan nyo kung gaano kadami. Iba na kaya pumunta yan dahil may ayuda. Hindi po reason yun. Ang ayuda, alam nyo, si Pangulong Marcos Jr. Mula nung umupo, may ayuda na po yan. Tumutulong na. Di ba? Naka-schedule lahat ng mga pinupuntahan niyang lugar. Hindi pwedeng i-issuehin ng ayuda. Ay hindi. Bakit nung 2022 walang ayuda? Tumatakbo pa siya. Kadaming tao. Lahat nakapula. Tingnan nyo yung sa Quezon City. Yung Karaban nila dyan. Tingnan nyo. Kung gaano kadami. May mga kulay green ba? Iilan lang? Kaya masasabi natin,
sinayang lang talaga ni Sara ang Marcos loyalist. Sa totoo lang. Oh, 'di ba? Oh. Kung gaano kadami 'yan, grabe. Shout out sa mga taga Iloilo. Kaya abangan nyo ang mga alyansa sa mga lugar ninyo, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Hindi lang yan, guys, ito. Pakita ko yung ibang highlights, no? Ginawa kong horizontal kasi hindi gaano makuha pag hindi ko pinatayo, no? Ito, panoorin nyo uli. Grabe, daming tao talaga. Super, oh. Biro mo yan. Lakas talaga ng hatak ni Pangulong Marcos Jr., no? Iba talaga, sikat. Matagal nang sikat si Pangulong Marcos Jr. mula nung maliit. Artista yan Kayo naman, no? Ito pa. Mga beso, yung mga ibang highlights. Tingnan nyo, tingnan nyo naman. Kung gaano kadami ang tao. Gabi na po yan, gabi na. Ganyan si PBBM, malakas talaga. Kaya yung maraming mga politiko talaga na sumasama sa kanya. Kahit naman to 2022, may mga politiko doon na hindi naman talaga kaalyado niya, pero wala kang naririnig sa kanya. Nanalo nga yung isa 'di ba? Hindi naman siya wala naman siya alam sa politika. Si Robin Hood, 'di ba? Nandoon siya. Talagang sumama siya sa unity team. Nanalo lang siya Siyempre, binoto din ng loyalist din 'yun. Kasi kasama siya sa ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang rally always. Tingnan nyo naman yan kung gaano kadami yung tao. Kasi tulad na lang ni yung isa ganun din. Ay nako, wag niyo ismulin ng mga mga Marcos loyalist. Matatalino mga yan, alam nila ang pumili kung sino nakakatulong kay Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang. Tingnan nyo naman yan, tama yung sinabi ni Atty. Gadon. Wag doon sa loob ng Club Pilipino, dapat sa labas para makita yung totoo. Doon sa grandstand. Ayan, 'di ba? Naalala nyo guys naalala nyo yung huling karaban ni Pangulong Marcos Jr. diyan sa bandang Cavite na halos 500,000 ang dumalo. Naka-red lahat. Nakita nyo yun? Tapos I think 4 days ago before the election, grabe. 500,000 plus ang nandoon. Antindi talaga. Daming tao. Tingnan nyo naman yan, di ba? So yun, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload video. Bye, 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 and babush. God bless Philippines.